So, explain natin, no? Ay, maliit ba teachers? I-zoom ko. Okay. Maliit po ba? Patingin nga. Okay. Slide. Okay. Explain ko lang naman. Sorry na may sipon talaga ako. Wag sana kayo mag-cringe. Okay? So, si home, okay? Pag sinabi kasi yung family service management, dito papasok si home and home management. Ano ba yung pagkakaiba? Or what why they are intertwined to each other. Okay? Of course, pag walang home management, tama? Pero kasi, okay, kaya natin siya kaya silang dalawa naka-intertwined because, okay, unahin natin dito si home. Okay? Sabi dito, home is a dwelling place of a family. Okay? Bakit sinabi kayang dwelling place of the family? Okay? Ano ibig sabihin ng dwelling? Pahinga? Okay, pag sinabing dwelling teachers, this is the place where they live. Dito sila nakatira. Oh, yun lang yun. Dwelling. Dito sila nakatira. Okay? So, home is a dwelling place of the family. Okay? Except sa pagiging shelter, okay? All of the basic requirements of life are being fulfilled. No? Dito sa loob ng bahay, dito fino-fulfilled yung mga basic requirements ng life natin. Okay? So every human being feels the need of creating home. Okay? Due to some personal and social reasons. Sabi nga later papasok natin. So since dito pag sinabing home, ito yung dito natin yung fina-fulfill yung mga basic requirements ng ating life, no? So, ang function ni homes, di ba? Shelter siya, rest and peace. Dito ka nagpapahinga. Okay, dito na ako, okay? Pero there are some, sabihin mo, wala namang peace dito sa bahay. But, okay, there are home talaga na walang peace. And wala ding rest. Pero, generally, dito tayo nagpapahinga and most of the time, dito tayo nakakakuha ng peace sa kwarto natin, sa bahay natin. Okay? What else? Home is providing security and safety, privacy and honor, and emotional comfort. Okay? Teachers, i-ano natin siya. Kaya siya may arrow kasi connected siya. Okay? Connected siya sa each other. Kaya nilagyan ko ng arrow, baka nagtataka kayo. Okay? So, si function ng homes. Okay? Function ng homes, ito. Okay? Needs fulfilled by home. Okay? Ano yung mga needs or mga pangangailangan na fina-fulfill ng bahay natin or sa loob ng bahay. Okay? Di ba? Ang physical needs, emotional needs, social needs, and psychological needs. Okay? Tapos pupunta tayo sa homely environment na tinatawag. Okay? Dito na makakamit si peaceful, pleasant. Okay? Ito, tanggalin ito sa attractive. Okay? Next. Okay. So, para ma-achieve natin tong mga to, it requires family resources. Okay? So, yung mga nauna, ito yung mga na-achieve natin or ito yung mga basic requirement ng life na nakukuha natin or na-fulfill natin sa loob ng bahay. Pag malilito. Okay? Functions of home, needs fulfilled by home, and anong kakalabasan no? Nagiging homely environment siya for us. Okay? Again, yung mga nauna siya, yung mga basic requirements of life na dito natin fino-fulfill sa home. Okay? Of course, bago natin ma-fulfill yung mga yan, may mga requires family resources yan para ma-achieve natin. Okay? Dito papasok si money, time, and energy. Okay? So, to achieve these basic requirements, we need to do a proper utilization of resources. Okay? Kailangan natin siya magamit ng maayos yung mga resources natin. Dito na papasok si home management. Okay? Oh, let's define what is home management. Sabi ni Shells,
home management is the administrative aspect of family. Okay? Administrative. Okay? Alam mo yung pag sinabing administrative, sila yung namumuno, sila yung nangunguna sa pag-aayos, sa pag-organize. Okay? Yun yung pag sinabi nating administrative, or 'di ba? Sila yung mga nasa planning. Okay? Oh. Again, so proper utilization of resources, dito na papasok si home management. Okay? Para ma-achieve natin yung mga basic uh, requirements of basic life. Okay? So, sa home management, dito papasok si home manager. Okay? Handled by home manager. Sino ba si home manager? Si home manager, no? Well, it will depend on the culture. But most of the time, ang home manager ay si mother or si mother. Si mother. Okay? Si mother. But in okay, it will depend on on kung saan sila nakatira. Kasi may tinatawag tayong, okay, sorry, okay? Sa Western Union, sa Western countries, okay, teachers, sa Western countries, yung culture nila doon, di ba hihiwalay sila sa family? Okay, hihiwalay sila sa family, bubukod sila, okay? Yun yung yun yung culture nila dito. Okay, when it comes to Asian countries like sa India, okay, Philippines, okay, ganito ang nangyayari. May tinatawag tayong patrilocal, patrilocal and matrilocal. Okay? So pag si patrilocal, si babae dadalhin niya sa malapit sa pamilya ng lalaki, or sa nakatira sila sa isang bahay with the husbands, or sa pamilya ng asawa niya, or nakatira sila, or magkakasama sila. So ano nangyayari dito? Okay, teachers, ang focus ng patrilocal, mas stronger connections, mas stronger connections yung lalaki sa mga kamag-anak niya. Okay? So anong nangyayari dito? Sa societies, yung lalaki ang may control sa property, sa household decisions, inheritance nila. Yan yung um, um, power na nakukuha ni lalaki pag dun sila nakatira sa side ng lalaki. Pag sa babae naman, pag sinabing matrilocal, malapit or ganun din. Kung malapit sila sa lugar ng babae, or nandun sila sa baluarte ng babae, or nakatira sila mismo sa kasama ang pamilya ng babae. So anong focus? Mas stronger connections ni wife sa mga kamag-anak niya. Kaya anong nangyayari sa societies, yung babae sa society, yung babae yung nagpe-play ng role ng central role sa family. Okay? Sa economy ng family and sa mga properties nila. Okay? Yung babae ang nagdedesisyon kasi may support and security siya around the uh, may support and security siya na nakukuha sa pamilya niya. Okay? So yun yung advantage na nakukuha niya pag nasa side siya ng babae. Okay? So yan, it will depend on the culture also, but again, let's just go to our customs na babae or si mother talaga ang home manager ng bahay. Okay? Okay? Sige, example na lang si mother ang home manager, no? Okay. So, si mother, hinahandle niya ng energy. Ang katangian dapat niya ay may energy, may capabilities and experiences. Okay? So, ano yung processes na ginagawa ni home manager, okay, para magampanan ang home management, okay? Dito papasok si planning,
assessing, integrating, evaluating, and meron niyang controlling. Okay, later on we will discuss that. I'm just, pinapakita ko lang yung overview nila. Okay? Yung connections nila. Okay? Next. After nan, punta tayo ito na yung processes of home management. Meron tayong human and material resources. Saan sila kukuha ng mga resources nila. Okay? So, ang goals of home management, okay, kailangan magamit natin yung to the best yung mga resources natin para ma-fulfill yung mga family needs, okay, ma-achieve natin yung family goals, and for the overall betterment of the family members. Ang magiging resulta nan, may peaceful environment, well-organized environment, well-managed environment, and happy home. Again, so hindi lang siya bahay. Okay? So to have a, 'di ba, pag tinanong sa general education, what is the smallest um um institution, social institution, ang sasagot nyo, family. Okay? Very good. Okay? So since smallest social institution din siya, okay, we need to have a firm and stronger foundation. Okay? So, ito ang magiging foundation natin. Hindi lang family, dapat hindi lang sa bahay, 'di ba? Kailangan may home management din. Okay? Para ma-achieve natin 'to. Wealth founded institution. Okay?